Ano nga ba itong Maya Black Credit Card? Tara, alamin natin. Kapag pumunta kayo sa savings, sa pinakababa is makikita nyo itong Maya Black Credit Card. So, ano nga ba itong Maya Black Credit Card? So, basically, credit card siya. Pero dahil nga Black Credit Card siya ni Maya, marami siyang exclusive access at mga perks, lalo na kapag ginamit nyo ito sa pag-shopping at sa pag-travel. So ito na nga, i-click na natin yung apply now. Tapos yan, continue lang. Una agad makikita nyo dito is yung mga details sa inyo. So dito, i-update nyo na lang. Kasi nga recorded na naman to sa Maya. So yan, kapag okay na, click na lang natin yung next. Tapos need naman natin ilagay yung work details natin. Dito, automatic na nakalagay yung monthly income ninyo. So, kasi yung work na nilalagay ko sa pag-a-apply. Tapos yung nature of work, pipili na lang kayo dito. So maraming mga choices dito. Kaya for sure, hindi kayo mauubusan. Pero kasi kapag ganitong mga cases, mas maganda talaga na may work kayo na ilalagay kaysa yung walang salary. Siyempre, kapag may work kayo, mas madali kayong ma-approve. Next naman is yung job title, pili na lang kayo dyan. Tapos yung source of income, syempre dahil nga may work kayo, ilagay nyo is salary. Tapos lastly is yung name ng company. Pag okay na, i-click na natin yung next. So dito, ipapakita na sa inyo yung card. So pipili kayo dito sa mga choices na ibibigay nila kung anong gusto mong name yung makikita sa card. Kung full name mo ba, kung last name yung mauuna, or yung full name lang at yung surname. Next naman is yung monthly cut-off. So, dito may malaya kayong pumili ng date kung kailan nyo gusto. Siyempre, mas maganda kung lagpas salary nyo yung ilalagay nyo dito. Halimbawa, sumasahod kayo ng 25, di 27 yung ilagay ninyo. Para kahit papaano may pera na kayo bago nyo ma-receive yung statement. So, next naman is yung billing address. So, ito, i-check nyo na lang kasi nga recorded na naman to sa Maya. Tapos, next naman is i-confirm lang natin yung details kung tama ba. Pero if hindi pa, may kamali kayo, is pwede nyo i-click yung edit. Pero yan, kapag okay na, i-click nyo na yung submit. So, eto na. Actually, nabasa ko na to sa isang FB group na need mo nga daw mag-down payment pa ng 20,000 bago mo magamit itong credit card or black credit card ni Maya. So, ito na nga nakalagay dito na need mo mag-at least down ng 20,000 para ma-secure daw itong Maya Black Credit Card. Note ha, ito yung pinaka-minimum ha. So, ang alam ko nga kaya ka nga kukuha ng credit card is para hindi mo kailangan gumastos kapag gagamitin mo kasi nga kapag nagamit mo pa lang siya, doon ka palang gagastos kasi nga magpipay ka na. Pero dito, kailangan is mag-down payment ka muna. Dito nga naguguluhan yung iba kasi nga sabi nila, bakit kailangan mag-down payment muna or mag-deposit ng 20,000 bago mo siya magamit? Eh di parang ang tendency daw is ginagamit mo yung dineposit mo or inutang mo yung sarili mong pera. Tapos, magbabayad ka pa ng interest nila. So, ang ending, parang sila lang daw yung kumita. Yun ang sabi ng iba. Tapos, ang makikita nyo pa dito sa your credit limit. So, 80% daw ng dineposit mo na amount ang magiging credit limit mo. So, kung nag-deposit ka ng 20,000, ang makakuha mo lang credit limit ay 16,000. Hindi siya eksaktong 20,000. Kumbaga, may pondo ka pa sa kanila. So, dahil nga kailangan mo mag-deposit, which is 20,000 talaga, malaki na talaga yon. Hindi ko na lang muna kinuntinue, tapos clinic ko na lang yung I'll do it later. Pero ayun nga, kung may pera ka naman, why not i-try mo siya? Kasi nga base dito is pwede ka daw magkaroon ng free flights, tapos yung in-flight meals, tapos shopping rewards pa. Tapos kapag holder daw kayo netong Maya Black, ay instant access daw kayo sa airport lounges, free travel insurance, at marami pa daw iba. So yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching.